Pasensya na, pasensya na. Tigil na. Sinasabi ko sa'yo, batang babae. Bakit ka pa nananakit? Pabayaan mo siyang lumuhod at humingi ng tawad. At saka natin kalimutan ang nangyari. Batang babae, ganito ang tamang asal. Huwag naman masyadong mag-assertive. Medyo malakas ang dating mo. E di magbayad ka na lang. Yung itim na medyas na yan ay letra. Kaya mo bang magbayad? Ito ay 2,000. Sapat na ba ang bayad sa'yo? Yung natira, mag-sorry ka na agad sa asawa ko. Pasensya na, anong panaginip iyon? Magpapatawad ka ba? Walang anuman. Hindi naman ito malaking bagay. Bukas ang malaking araw ng kasiyahan ng anak natin. Huwag ka nang magalit. Anak na babae. Huwag mong maliitin ang tao. Ngayon, ate, ay bibigyan kita ng magandang aral. Nangangahas kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ano ang pakialam ko kung sino ka? Si Lao Shen. Magsimula na tayong maghanda ng kasal para sa anak natin. Huwag hayaan ang mga maruruming bagay na. Nakahawak tayo ng ating kasiyahan. Tara. Hintayin niyo ako. Xiao Yang. Nanay, ikaw bukas ikakasal ka na. Bakit nagde-deliver ka pa ngayon? Tatay at nanay, kahit na magpakasal bukas, kailangan kong magsikap para kumita. Para mabigyan kayo ng magandang buhay. Itong bata. Si Xiao Yang. Hindi maganda. Sabi ni Lin Jiao. Kailangan pa ng 20,000 halaga ng kasal. Kung hindi, baka ikansela niya ang kasal. Anong sinasabi mo, Wansing? Hindi ganon si Jiao. Wansing, wag mong basta-basta sabihin. May mali ba? Totoo, sigurado. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Tumanang taas ang presyo. Ito ay, parang niloloko lang tayo ng pamilya namin, sila o Shen. Sinasabi ba nilang kasal ito? O negosyo lang? Aalis ako para tanungin si Jiao ng malinaw. Tumigil ka muna. Bakit pa kailangan pang itanong? Ito ay tungkol sa pagkuha sa amin ng pamilya Shen. Sa tingin ko kailangan din niyang magkaroon ng kakayahan. Huwag kayong magmadali. Mag-iisip ako ng paraan para sa 200,000. Wansing, tawagan mo si Jiao. Tawagan mo si Jiao. CJ. Xia Wansing. Sabihin mo kay Shen Xiaoyang. Walang 200,000. Kinansela ang kasal bukas. Kailangan ko na ngayon ng pera. Jiao. Para sa kasal. Ubus na ang lahat ng ipon ng pamilya namin. Bakit mo pa kailangang magdagdag ng 200,000? Ang best friend ko, nagpakasal, nagbigay ng 500,000 na dowry. Kaya niyo pa bang ipagyabang ang ganitong pera? Ikaw. Ako. Magbibigay kami ng 200,000. Pero pag pumasok ka sa pamilya Shen, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng Shen. Hindi pa rin ba kayo tapos mag-argue? Lin Jiao. Sino ang kasama mo? Walang kinalaman sa inyo. Ihanda ang 200,000. Ang kasal bukas ay tuloy pa rin. Hindi. Itong si Shen Xiaoyang. Sobrang kontrolado mo siya. Tiyak na siya na ang makakain mo sa buhay na ito. Ito ang aming bahay pambinyag. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ito para sa bagong kasal? Nakaayos na parang modelo o aso.
Pero hindi ka pa rin mapigilan sa isang amoy mahirap. Shen Xiaoyang, hindi ko kailanman ikaw nagustuhan. Mas mayaman si Ouyang kaysa sa iyo. Kinuha kita para lang sa paglipat ng responsibilidad. Tama nga, may regalo pa akong ibibigay sa iyo. Anak, ayos ka lang ba? Si Xiaoyang. Naglakas loob kayong bulin ang anak ko. Dahil nakita niyo na, hindi ko na itatago ang relasyon namin ni Jiao Jiao. Hindi na ito lihim. Shen Xiaoyang, bilang isang lalaki, dapat mas maging bukas ka. Magpakasal na gaya ng dati. Magsama kayo ni Jiao Jiao at mabuhay ng maayos. Wala kaming pakialam sa kung paano kayo naglalaro. Shen Xiaoyang, mabilis kang umihi at tingnan mo ang sarili mo. Si Ouyang ay gwapo at mayaman. Akala mo ba talagang magkakagusto ako sa'yo? Lin Jiao Jiao, yung mga sinabi mo sa akin noong mga nakaraang taon. Anong halaga ng mga nararamdaman kong ito? Ikaw lang ang nagsasabi niyan, ang tanga mo. Ikaw. Anyway, nakuha mo na ang pera ng kasal. Kung hindi ka natatakot sa tawa ng mga kamag-anak at kaibigan. Sige, umalis ka na. Lin Jiao Jiao. Sobrang nabigo mo ako. Maging matalino ka, magkunwari tayong mag-asawa. Baka, maitaas ka pa ni Kuya Ouyang. Tama, buntis na si Jiao Jiao. Lang, kailangan mong ikasal sa kasal na ito. Baka sa hinaharap, mabigyan pa kita ng posisyon. Yung babae na pinapangalagaan mo, gawin mo akong tatay. Huwag mo akong bigyan ng mukha kung ayaw mo. Yung ganitong magandang trabaho, hindi ko ibinibigay kahit kanino. Ganun. Mas marami pa akong ipamimigay sa iyo sa hinaharap. Hindi mo na kailangang araw-araw mag-deliver ng pagkain. Ang hirap naman nun. Kaya mong kitain. Ganito lang kalaki. Shen Xiaoyang. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Aoyang Je? Lin Jiao Jiao. Talaga namang sobra ka. Ang kasal ay simbolo ng pag-ibig. Ginagawa mong kabit si Ouyang Li. At pinapasa mo pa kay Xiaoyang Je. Wala ka talagang hiya. Xia Wanxing. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang pinakamagandang babae sa Jiangsheng, ay hindi ko kayang galawin ka. Naniniwala ka ba na kaya kong gawing bankrupt ang pamilya mo sa isang iglap? Bankrupt? Bata, subukan mo. Aoyang Lei, anong problema mo sa akin? Huwag mong idamay ang pamilya ko. Shen Xiaoyang, isa kang batang lalaki. Ang dumi ng bibig mo, lilinisin ko yan. Nanay, ano bang ibinuhos mo? Auntie, anong ginagawa mo? Shen Xiaoyang, itong mabahong tagapaglinis, nanay mo ba? CJ, gusto kong magbayad ang buong pamilya ninyo. Agad na tawagan ang tao sa bahay ni Lin Jiao Jiao. Magdala ng maraming kasama. Tita, malakas ang yaman ng pamilya Ouyang. Hindi natin sila kayang labanan. Baka mas mabuting huwag na lang na. Mas mabuti pang hindi na magdagdag pa ng problema. Tayo, magpasensya na lang tayo sa kanila. Sino ba si Ouyang Li? May tiyahin tayo, huwag matakot. Hindi ko talaga siya pinapansin. CJ, ito ay lahat dahil sa inyo. Maghintay ka sa akin. Aoyang Lei, humihingi ako ng tawad sa iyo.
Pakiusap, huwag mong isama ang aking mga magulang. Anak, tumayo ka. May ginto sa tuhod ng isang lalaki. Huwag kang yumuko sa bagay na to. Ikaw, matanda ka pa rin. Matibay ang loob mo. Ganito niyo ako minamaltrato, anak ko. Babayaran kayo sa ginawa niyo. Putang inang security. At nagsasalita ka pa sa ganito sa akin. Matandang patay na makapag-asawa sa akin. Ay swerte ng pamilya Shen, na pinagsikapan sa loob ng 8 buhay. Lin Jiao Jiao. Salin. Maniwala ka man o hindi, kaya kong ipaalis. Ang dalawang iyon agad-agad. Ginoong Shen. Ito ang hinihiling mo. Titulong ng bahay at susi ng mamahaling kotse. Akala ko hindi ka marunong mag-pretend. Mag-aktor na lang at mag-direct ng sarili. Akala mo sarili mong sikat ka talaga. Dapat sana. Para ito sa regalo ko sa manugang ko. Mukhang hindi ka na makakatikim nito ngayon. Para sa pagpapanggap, kayo pang pamilya Shen ay gumawa ng peking titulo ng ari-arian at susi ng mamahaling sasakyan para mandaya. Shen Xiaoyang, kayo lahat ay nagpaparamdam sa akin ng pagkasuka. Pinakamataas na klase ng kondo na may tanawin ng ilog. No. 36, Building 8. Itong selyo. 222. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo sila ganyan. Sasabihin ko sa'yo, kung totoo tong titulo ng lupa. Ako si Ouyang Lei, magpapakain ako ng balot ng nakatayo. Bata, tingin ko. Ngayon, tiyak na ikaw ang panalo. Anong ginagawa mo dyan? Tatay, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Sino ba talaga ang naiinis sa'yo? Na makakapagpasira sa Aoyang group natin ng biglaan. Ano? Nalugi ang pamilya ninyo. Ikaw ay ang pinakamayamang Shen. Kaibigan ako ng pinakamayaman. Shen Wanshen. Impossible. Paano magiging posible ang pinakamayaman? Makipagkaibigan sa isang gwardya. Ito ay hindi totoo. Tumahimik ka. Ginoong Shen. Hindi marunong makisama ang anak. Pakiusap, huwag masyadong mahigpit. Ang Ouyang Group ay handang magbayad ng anumang halaga. Tatay, bakit ka parang isang gwardya? Na nakayuko. Sinasabi mo pa na lumuhod. Tatay, totoo bang kaibigan ka ng mayaman? Ako ay kaibigan ng mayamang si Shen. Aoyang Ju, pinakiusapan ako ng mayaman na ipaalala sa iyo. Na umuwi at disiplinahin ng maayos ang iyong anak. At ayusin ang mga iligal na account ng kumpanya. At ilaan ang kalahating kita para sa kawanggawa. Marahil ay mapapatawad pa kita ng aking kaibigan. Maaari pa kitang palampasin. Aoyang Ju, ang anak mo ay nagnakaw ng pondo ng gobyerno. Sinasaktan ang mga tao ng walang dahilan. At nang aakit ng ibang tao na ikakasal. At dapat mo siyang disiplinahin. Babalik ako. Dapat ayusin ang disiplina. Isang gwardiya sa inyo. Isang janitor. Anong karapatan ninyong utusan ang tatay ko? Wala kayong karapatan. Lumuhod kayo. Ano nang nangyari sa gwardiya? Ano nang nangyari sa tagapaglinis? Mababang katayuan. Hindi nangangahulugang wala kang karapatang parusahan ka. Kailangan mong magbayad para sa iyong kayabangan. Ikaw, habang may bundok, walang takot sa kakulangan ng panggatong. Ginoong Shen. Ako ang may kasalanan sa hindi tamang pagdidisiplina. Na nagdulot sa kanya na makabangga sa iyo at sa iyong pamilya. Ikaw, humingi ka ng tawad. Humingi ng tawad, humingi ng tawad. Sige na, sige na, sige na. Tandaan mo, may mga tao na hindi mo kayang kalabanin. Sige na, umalis na kayo. Mabilis, tumakbo, mabilis. Anak, nasaktan ka ba? Uwi na tayo. Salamat, inay. Salamat, itay. Xiaoyang. Pinilit lang ako.
Ikaw lang ang nasa puso ko. Naalala ko ang kabutihan mo sa akin. Magpakasal tayo. Magsasama tayo ng maayos sa hinaharap. Si Yao Yang, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Pinipilit siya. Bago ang kasal, bigla siyang nagtaas ng 20,000 halaga ng dowry. Kasalanan ni Ouyang Li iyon. Nakikipaglandian ka sa kanya sa bagong bahay. Kasalanan din ni Ouyang Li iyon. Lahat ng iyon ay gawa ni Ouyang Li. Pinipilit lang ako. Mula simula hanggang dulo. Ikaw lang ang lalaki ko. Lin Jiao, talagang walang hiya ka. Anong ibig mong sabihin, Xia Wanxing? 6 na buwan na ang nakalipas. Nagsama na kayo sa kwarto. Tuwing Biyernes, iyon ang inyong nakatakdang oras. Hindi nagbabago. Kumakain ka na sa isang plato, pero tumitingin sa iba. Talagang wala kang hiya. Marahil, pumunta sila sa hotel. Talagang nag-uusap tungkol sa negosyo. Shen Xiaoyang. Nasa labas na ang mga bisita. Ngayon kung kanselahin ang kasal, magtatawanan ang mga magulang mo. Walang problema kung pagtawanan ako. Pero, hindi ko maaring hayaan na pagtawanan ang mga magulang ko. Tatay. Nanay. Baka hindi na lang. Hindi. Walang sinuman ang pagtatawanan si Xiaoyang. Kuya Xiaoyang. Bakit hindi? Gawin kitang aking bagong asawa. Ikaw ang pinakamagandang dalaga ng pamilya Xia. Ay makikipag-agawan sa akin sa isang lalaki. Wang Xing. Ikaw ang pinakamagandang babae sa Jiangsheng. Anak ng mayamang pamilya. Hindi mo kailangang magsakripisyo para sa akin. Hindi ito sakripisyo. Handa akong magpakasal sa iyo. Pwede ang anak mo. Ito ang pinakamagandang mayaman sa Jiangsheng. Nakuha na. Siyempre. Hindi mo ba tinitingnan kung kaninong lahi ito? Shen Xiaoyang. Gusto mo bang pakasalan ako? Shen Xiaoyang, wag mong sasagutin siya. Lin Jiao. Ang galing mong umarte. Parang ang halagang emosyon mo. Mula ngayon, ayaw ko nang makita ka muli. Huling bituin. Noon, ako lang ay isang nagde-deliver ng pagkain. Palagi kong nararamdaman na hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero mula ngayon, alam ko na, ang pinakamahalaga, hindi ang katayuan o pera. Ang pinakamahalaga ay ang totoo mong puso. Salamat sa pag-alalay mo sa akin sa pinakamahirap na panahon ko. Na palagi kang nandyan. Gusto mo bang pakasalan ako? Ako. Gusto ko. Inaasahan ko ang araw na ito. Matagal ko nang hinihintay. Tatay, pakiusap. Hayaan mo akong pakasalan siya. Hindi ako sumasang-ayon. Malaki ang negosyo ng pamilya namin. Paano ka makakapag-asawa ng isang mahirap na delivery boy? Tatay, totoo ang pagmamahalan namin ni Xiao Yang. Nakapag-ayos na kami sa kanilang pamilya. Susunod na linggo, makikita na kami sa kanila. Saan man tingnan. Isa lang siyang delivery rider. Wala akong pakialam kung siya ay delivery rider o anak ng mayaman. Ang gusto ko ay siya bilang tao. Tay, ikaw rin ay nagsimula sa wala. Bakit hindi mo siya matulungan? May pagkakataon kaya? Papa. Sige na. Tingnan nga natin. Ano ba ang meron sa batang ito? Na naakit ang aking mahal na anak na babae at nawala sa akin.
Tapos, dumating na ang biyenan. Dito na kayo nakatira. Mukhang nagiging problema na ang pagkain at tirahan, ah. Gusto mo bang makipag-ugnayan ako sa komunidad? Para makakuha ka ng sertipiko ng kahirapan. Para makapag-apply ka ng tulong o kung anuman. Tay, salamat, salamat. Salamat sa iyong kabutihan. Naiintindihan ko. Ngunit, hindi pa namin kailangan ngayon. Dumating ka, kaibigan. Mabilis, maupo ka, maupo ka. Umupo. Halika, halika, halika. Halika, umupo ka. Halika, umupo ka. Matagal na rin, di ba? Kung gagamitin pa ito ng ilang taon, magiging antigong bagay na. Shen Xiaoyang, ang anak kong babae ay ginto at mahalaga. Kung talagang mahal mo siya, huwag mo na siyang hayaan na makasama ka sa ganitong mahirap na buhay. Tungkol sa kasal na ito, sa tingin ko ay mas mabuting itigil na lang. Talagang hindi kami tinitingnan ng kanyang ama. Mukhang ang kasal namin ni Wansing. Tatay, hindi ako mag-aasawa kung hindi siya. Dumating na ang biyenan. Saktong oras ng pagkain. Biyenan, gagawan kita ng tsaa. Biyenan ah, nahirapan ka sa biyahe. Halika, uminom ka ng tsaa. Mga ilang piraso lang ng tsaa. Medyo magtipid naman tayo. Naiintindihan ko namang mahirap. Wui Mountain Dahong Pao. Kamag-anak. Isang stick naman. Gawok si ba? Isa itong sigarilyo na tabako. Yung Rolls Royce sa loob ah. Siyempre, hindi maganda ang kalagayan namin. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Umupo na kayo at kumain na. Halika. Kumain na, kumain na. Siyempre ah. Kumain. Aba. Gumamit kayo ng dahong pao para magluto ng itlog. Titok siya, masarap ba? Noong bata ako, paborito ng nanay ko na lutuin ito para sa akin. Sobrang sarap. At ang matamis na pulang alak mula sa supermarket. Tikman mo nga. Romaine Conti. Kayo, sino ba talaga kayo? Ako lang po ay nagtatrabaho bilang gwardiya sa hotel ng Sheng Group. Si Su King, nandun pa siya nagtatrabaho bilang tagalinis. Paano naman po posible yun? Ito. Kayo, pamilya. Paano nyo mapapabili ito? Ito ang mga gamit namin sa araw-araw. Yung tsaa ay regalo ng kaibigan. Yung red wine ay binili noong sale sa supermarket. Binili namin yun noong may discount. Yung sigarilyo. Yan yun.
Nakuha ni Lao Shen sa raffle. Hindi naman ito mahalaga. Sira-sira na ang suot. Pero gumagamit ng ganitong magandang bagay. Hindi naman sila nagpapanggap, di ba? Hindi naman ako niloloko ng dila ko. Tito Xia, anong nangyari sa'yo? Kailangan kong makahanap ng kaibigan na may alam. Para tumulong sa akin. Na masira ang kanilang mga kasinungalingan. Walang anuman. Pahiram lang ng banyo. Nandoon. Ginoong Xia, saan mo nakuha ang kayamanan na ito? Ako ay isang eksperto sa mga antigong bagay. Nangako ang eksperto sa kanyang pagkakakilanlan. Ang iyong kinuhang dahong pao, alak. Ang mga lalagyan ng tsaa ay mga dekalidad. At ang florera sa silid ng bisita ay isang Song Dynasty Rukil na asul na glazurang lotus vase. Ay nasa magandang kondisyon. Tinatayang halaga ay higit sa 50 milyon. Tiyak na ito ay tunay. Apo, Shen. Paano niyo nakuha ang mga bagay na to? Hindi nakikita ang tunay na tao. Kayo ay mga nakatagong mayaman. Tito Xia, huwag kang nagbibiro. Kung may pera lang kami, di na sana ako magpapakahirap sa hangin. Umulan na, nagde-deliver na ng pagkain. Hindi na kailangang magising ng maaga ang mga magulang ko. Isa sa kanila ay nagbabantay sa pintuan. Isa naman ay naglilinis. Sa puntong ito, hindi na kita maitatago. Ang tunay kong pagkatao ay si Shen Shufu. Na pinuno ng mga gwardiya. Kilala ko pa si Shen Shufu mula pagkabata. Sabi ko na nga ba, itong mga bagay na ito, paano ka naman galing sa pamilya ng mga gwardiya? Makakabili ng mga ganito. Pero ikaw, bilang gwardiya, may ganitong karangyaan. Itong mga bagay na ito, mula sa Unit O, mula sa pinakamayaman, lahat ng ito ay mga bagay na walang halaga. May mga bagay din na itinapon ng hotel. Nang makita ko ito, ayos pa naman. Kaya nag-apply ako para dalhin ito sa bahay. Sinasabi mong sayang naman kung itatapon ito. Tama ba? Ganoon pala. Isang simpleng gwardiya. Kumuha ng kaunting bagay mula sa daliri ng pinakamayaman. Akala mo makakasama na tayo sa pamilya ng mga Xia. Ang ganda ng isip mo. Hindi mo alam ang iyong lugar. Walang paraan. Tito Xia. Totoo ang nararamdaman ko kay Late Star. Wala akong hinihiling na anumang mula sa pamilya Xia. Totoo bang makakain ang katapatan? Yung mga naghahanap kay Late Star namin. Nandito pa lang, nakapila na hanggang Eiffel Tower sa Paris. Ganito ko sasabihin sa'yo. Gusto niyang pakasalan ang aming si Wansing. Kailangan niyong pumayag sa ilang kondisyon. Nakita mo na ba? Humina na ang kanilang postura. Ngunit hindi dapat magpatalo sa anyo. Tayo na mga biyenan. Umiikot-ikot lang. Sinasabi lang na kulang ang ating sinseridad. Ginoong Xia, hindi tayo magbabalat kayo. Talagang mahirap ang pagpapalaki mo sa napakahusay na anak na si Wansing. Talagang pinagsikapan mo ito. Ganito, tayo. Pag-usapan natin ng mabuti. Sabihin mo ang halaga. Gaano karaming dowry ang kailangan para hindi malungkot si Wansing at makapagpahinga na maikasal ang anak na babae sa pamilya Shen. Ayos, Wansing. Mula pagkabata, siya ang aking pinakamamahal. Lumaki siya sa palad ko. Tinuruan ko siyang maging maalam at magalang. 50 milyon. Pero kasi, alainan, at saka,
Hindi pwedeng pangitain ang bahay-pabahay. Dapat ay isang hiwalay na malaki at pribadong villa. Pangalawa, sasakyan. Dapat ay kotse na higit sa 1 milyon. Itong mga bagay na ito, hindi pwedeng kulang. Tatay, hindi mo naman siya maaasahan ng ganyan. Si Xia Oyang, isa lang siyang delivery rider. Sa isang salita mo lang, 5 milyon na agad. Luxury na sasakyan at mansyon. Paano naman posible yan? Makatuwiran, sobrang makatuwiran. Ginook siya ang mga hiling mo. Ay nasa katwiran. Walang problema. Yung mga dowry na yan. Kami ang pamilya namin sa Shen. Kaya naming magbigay. Tatay, hindi ka ba nalilito? Hindi mo ba alam ang lakas mo? Kahit ibenta pa namin itong bahay. At pati si Ren, hindi pa rin aabot ng 500,000. Xiaoyang, huwag kang magpanik. Xiaoyang, huwag ka munang magpanik. Magtitiwala ka sa tatay mo. Sabi niya, kaya niyang ibigay. Kaya tiyak na makakakuha siya. Ano? Nawala ng pondo. Pinipressure ang pamilya Aoyang. Sige, naiintindihan ko na. Sama ka na sa akin pauwi. Papa, nasaktan mo ako. Gusto kong makasama si Xiaoyang. Sasabihin ko sa'yo. Mula ngayon, huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanya. Papa, bakit bigla kang nagbago ng isip? Tioxia, mayroon bang naharapang problema? Maaari nating lutasin ito ng magkasama. Ang isakripisyo ang kinabukasan ng bata ay hindi solusyon sa pangmatagalan. Tama, madaling mabali ang isang chopstick. Ngunit hindi mababali ang isang set ng chopsticks. Baka makatulong din kami, hindi ba? Anong maitutulong ninyo? Sa sahod mo bilang gwardiya o sa karanasan mo bilang tagalinis? Xiaoyang, huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin ka, sisinuhin mo na lang ang kahirapan ng pamilya ninyo. Tara, tatay, hintayin mo ako. Kakausap lang ni Xiaoyang ang biyenan. Sabi ay nabasag ang chain ng pondo. Mukhang may taong sinasadya ang pamilya Xia. Kung talagang mahal mo si Wanxing, dapat tulungan mong linawin ang sitwasyon ng pamilya Xia. Anak, suportado ka ng buong pamilya. Aoyang, pakiusap, pakawalan mo si Xia. Pakawalan mo ang tatay ko. Simple lang, kung magpapakasal ka sa akin. Ang pamilya naming Ouyang. Natural na bibitawan ang pamilya Xia. Ngunit kung hindi pumirma, bukas, babagsak ang presyo ng stock ng pamilya Xia. Mag-withdraw ang mga mamumuhunan. Kayo, pamilya Xia. Mukhang tapos na. Aoyang Lei, anong ginagawa mo rito? Si Aoyang. Shen Xiaoyang. Nakasuot ka ng mga luma at sira-sirang damit. Nandito ka ba para tumulong? O para mamalimos? Tatay Xia, alam ko na may mga problema ang pamilya Xia kamakailan. Banta nilang ipapakasal ka. Ngunit makatitiyak ka sa akin. Makikisama ako sa pamilya ni Xia sa panahon ng pagsubok. Bakit ka karapat dapat na iligtas ang pamilya ni Xia? Dahil ba sa suot mong luma at sira-sira? O dahil sa bagay na iyon? Sa mga magulang mong security guard, Ginook Xia. Mas mainam na magpayo ka na agad, na magpakasal si Wanxing at ako. Huwag mag-aksaya ng oras sa batang ito na walang pera. Huwag mag-aksaya ng oras. Tatay, anong ginagawa ninyo? Tumayo ka na. Wanxing, kahit na, tatay. Pakiusap ko sa iyo.
Para sa pamilya Xia. Para sa buong kumpanya. Milyong empleyado ang hindi mawala ng trabaho. Umalis ka na sa batang ito. Tanging ang pamilya Aoyang lang ang makakatulong sa atin. Upo ka na muna. Nakikita kong nag-aatubili si Wansing. Ayokong mahirapan din siya. Sige na. Ipapakita ko sa batang ito ng buong katotohanan kung sino ang mas karapat dapat na pakasalan si Wansing. Tingnan natin kung sino ang mas karapat dapat na pakasalan si Wansing. Aoyang Lei, ang pagmamahal ay hindi pwedeng bilhin. Hindi ito pwedeng ipagpalit. Totoo ang nararamdaman ko kay Wansing. Totoong puso. Gaano ba kahalaga ang iyong totoong puso? Maaari ba itong palitan ng pondo ng pamilya Xia? Maaari bang masiguro ang magandang buhay ni Wansing? Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, walang alalahanin sa pagkain at damit. Ang iyong totoong puso ay para lang magkasabay kayong sumakay ng bus. Kumain ng takeout. Shen Xiaoyang. Sumuko ka na lang. Ang pamilya Aoyang ay kayang bigyan ang anak ko ng isang marangyang buhay. Hindi mo talaga kayang makipagsabayan. Kay Aoyang Lei, tama na. Aoyang Lei, huwag mong isipin na dahil mayaman ka, ay maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo. Kahit wala akong pera ngayon. Pero nangangako ako kay Wansing na kaya kong ibigay ang kaya mong ibigay. CJ, kita-kits tayo bukas para sa katotohanan. Bukas ng hapon, dala namin ang aming mga taos pusong hangarin at regalo. Pumunta sa bahay ni Xia upang magpakita ng pag-ibig. Hayaan mong si Wansing ang pumili. Tingnan natin kung pipiliin niya ako na $1 bilyong na gwapong lalaki o ikaw na isang mahirap. Mahihirap. Xiaoyang, dumating ka na. Napakaaga. Nandito na lahat. Bituin ng gabi. Nandito ako para mag-propose. Ito ay espesyal na ginawa ng isang alahas na master. Na in-order ko. Tears of the Evening Star. Halaga ay 5 milyon. Ito ang aking handog. Gabing bituin. Tingnan mo. Ang daming sinseridad ni Aoyang. Shen Xiaoyang. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting sumuko ka na. Sa usaping yaman, wala kang laban sa akin. Nagdesisyon na ako na ipakasal si Wansing. Sandali lang. Mom at Dad, bakit kayo nandito? Nandito kami para suportahan ka. Ang mga regalo natin, hindi mas mababa sa iba. Isang sirang kahon ng kahoy. Anong magandang bagay ang pwedeng ilagay dito? Ito. Ito ay jade na emperador mula sa Qing Dynasty. Tingnan mo ang ganitong kulay ng tubig. May halagang 2 bilyon ito. Ganito ba kamahal? Kumuha lang ako ng basta sa kahon ng alahas. Hindi ito possible. Isang delivery rider lang siya. Paano siya makakabili ng jade bracelet na nagkakahalaga ng 200 milyon? Siguradong peke ito. Noong una si Xiaoyang, gusto pang gawing regalo sa proposal. Nabahala pa ako, sobrang mura nito. Akala ko hindi. Meron talagang tao na nag-iisip na ito ay peke. Tinanong siya ng anak niya. Presyo ng likha, 200 milyon yuan. Paano mag-inquire? Official website ng Hong Kong Poly Auction. Sertipiko ng Hong Kong Poly Auction. 2 bilyong yuan. Sayang, pare. Anak, huwag matakot.
Yuanzi, huwag matakot. Anak, huwag matakot. Nandito si tatay. Walang makakapanakit sa'yo. Kahit na nakasuot ka ng damit na utang. Hindi nito mapapalitan ang kahirapan ng pamilya nyo. Kakulangan sa yaman. Aoyang Lei. Noong nakaraang pagkakataon, pinatawad ko ang pamilya Aoyang. Pero naglakas loob pa rin kayong mang-provoke ng paulit-ulit. Talagang nakakapang-init ng ulo. Lao Shen. Ano ang dapat gawin sa ahas na ito na nakakagat? Tanggalin ang mga pangil. Paluin hanggang mamatay. Ako si Shen Wanshan. Ngayon, ipaalam sa lahat. Kailangan kong harapin ang Ouyang Group. Gagawin kong mawala ang pamilya Ouyang. Nangangambang ka ba sa amin? Malaki ang negosyo ng pamilya Ouyang. Isang tawag mo lang, ay pwede na kaming magkaproblema. Akala mo sino ka? Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Tingin ko wala nang dahilan ang pamilya Ouyang. Talagang wala nang silbi. Buwisit na bagay. Ano na naman ang ginawa mo sa labas? Tay, nagtuturo ako sa mga tao ng pamilya Shen. Noong nakaraan, halos mong napasira ang negosyo ko. Ngayon, ito na ang tunay na kapahamakan. Tatay, hindi ka siguro nagkakamali ha? Anong ibig mong sabihin? Ikaw, sino ka talaga? Anak, huwag mong talagang gambalain si Shen Wanshan. Siya ang pinakamayaman. Noong nakaraan ay paalala lang. Ngayon ay isang malaking sakuna na. Dahil sa'yo, wawasakin ang pamilya Ouyang namin. Ikaw ang taong iyon. 50 taon na ang nakalipas nang bilhin nila ang kalahati ng Southeast Asia. At bigla na lang nawala ang pinakamayaman. Si Shen Wansan. Inay, totoo bang pinakamayaman ang tatay? Akala ko nakalimutan na siya ng lahat pero may nakakaalala pa rin sa kanya. Hindi ka namin nakakalimutan, Ginoo. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Mali kami. Mali kami. Mali. Kayo ang nanakit sa anak ko kanina. Bakit hindi mo alam na mali iyon? Hindi kita mapapatawad. Kayo, pamilya Ouyang. Isang wakas lamang. At iyon ay tuluyang mawala. CJ. Gusto tayong patayin ang pamilya Ouyang. Kaya't tayo ay atake mula sa pamilya Xia. Kung mamamatay, sabay-sabay tayong mamatay. Tatay. Ginoong Ouyang. Huwag na huwag kang umatras sa iyong puhunan. Kung umatras ka, tapos na ang pamilya namin. Pakiusap. Bigyan mo kami ng pagkakataon, okay ba? Pakiusap. Tiyok Xia. Tumayo ka muna. Si Kvian Desandu ay ang aking kasintahan. Pangangalagaan ko siya. Tungkol sa mga problema nila, ako na ang bahala sa iyo. Bakit may dagdag na pondo sa account ng kumpanya? 1, 0, 2, 3. May pag-asa na ang kumpanya ng Wansheng. Salamat, Manugang. Salamat, Bienan. Tay. Ngayon, hindi ba't mas mabuti ito kaysa magpakasal sa pamilya Aoyang? Ikaw. Si Xiaoyang ay talagang lalong gwapo. Itong si Ouyang Li, pangit na pangit. Paano siya makakapantay kay Xiaoyang? Kayo dalawa talaga ang tamang magkapareha. Anong sinasabi mo? Shen Xiaoyang, ikaw ay isang walang kwentang tao. Kayo mga tao sa pamilya Shen, huwag mong isipin na ito ang makakapagpabagsak sa akin. May iba pa akong mga kakampi. Subukan mong maghanap ng kakampi. Gusto kong makita kung sino ang may lakas na tanggapin ang alok ng pamilya ni Ouyang.
Ikaw, bakit hindi ka pa umaalis? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Huwag mong hadlangan ang usapan namin tungkol sa kasal. Huwag mong husgahan ang kabataan ng mahirap. Umalis ka na. Si Ouyang Lee ay hindi mabuting tao. Malamang hindi pa agad matatapos ang bagay na ito. Isa lang siyang maliit na pilyo. Kung talaga silang may backer. Nanghihina lang sila sa sariling kapahamakan. Sige na, sige na. Huwag na siyang pag-usapan. Tayo na. Mas mabuti pang pag-usapan muna ang kasal ng anak na lalaki. Mabait na manugang. Talagang swerte ng anak kong babae. Nahanap niya ang ganitong mabuting asawa. Sa hinaharap, sa iyo na kami umaasa sa pamilya ng mga ksiya. Mom at Dad. Gusto kong magpakasal kay Wansing ng maaga. CJ. Ako na ang bahala sa kasal. Tiyak, gagawin kong isang makasaysayang kasal para sa inyo. Anong gusto ninyo, Chinese style ba? O Western style? Si Yaoyang, dahil handa ka ng magpakasal. Hindi na namin itatago sa iyo. Sa totoo lang, ang iyong ama ay ang chairman ng Shen Group, na mayaman na bilyon-bilyon, na pinapadala kang magtrabaho sa slums bilang delivery boy, ay talagang para sanain ka. Anak, lumaki ka na ngayon. Pagkatapos ng kasal ibigay ko na sa iyo ang kumpanya. Pagkatapos ng kasal ibigay ko na sa iyo ang kumpanya. Tatay, kaya ko ba? Kilala ko ang mga ruta ng delivery. Pero tungkol sa pamamahala ng kumpanya, wala akong alam tungkol dito. Sinasabi kong kaya mo, kaya mo. Ako ang anak ni Shen Wanshan. Sa dugo ko, dumadaloy ang likas na kakayahan sa negosyo. Marunong akong mag-deliver. Kaya ko ring pamahalaan ang kumpanya. Pagkatapos ng kasal, sumama ka sa akin sa kumpanya. I-rekomenda kita sa board of directors. Mahal na anak ng tatay si Wansing. Noong araw, tatay. Medyo nalilito na. Pero ikaw ay may pananaw. Nakikita mo, na si Xiaoyang ay tunay na isang henyo. Ito ang aming maswerteng bituin sa pamilya Xia. Tatay, talagang hindi ako makapaniwala. Sa pamilya nating Ouyang, buong buhay naming pinapangyarihan ang lahat. Kailan ba kami naging ganito kaawa-awa? Kalma ka lang. Itong si Shen Wanshan. Gusto tayong itulak sa kamatayan. Dahil hindi sila makatao. Wala tayong ibang magagawa kundi maging hindi makatao. Sa kasalukuyang paraan, hindi na namin sila mapapansin. Hindi na namin sila magagawang harapin. Kailangan na lang namin lumapit sa palasyo ng Dragon King. Sino ba ang organisasyong iyon, Dragon King Palace? Bakit hindi ko pa naririnig kailanman? Ito ay pinakamataas na lihim ng angkan. At ito rin ang huling ipinagbabawal na paraan. Makipag-ugnayan sa palasyo ng Hari ng Dragon. Ang kabayaran ay napakasakit. Pero, ito lang ang paraan namin. Para labanan si Shen Wanshan. Ang palasyo ng Dragon ay matagal ng kalaban ni Shen Wanshan na nakatago. Hinahanap ang kanyang mga bakas. 2 dekada na. Kailangan lang nating itago ang pinakamayaman. At ibenta ang balita tungkol sa kasal ng kanyang anak sa Dragon King Hall. Upang masira ang pamilya Shen. Asawa, hindi ka masyadong kumakain kamakailan. Nagluto ako ng espesyal para sa iyo. Subukan mo. Asawa, anong nangyari sa iyo? Meron na. Mukhang magkakaroon na ng bagong miyembro ang pamilya ng mga Shen. Ito na ang panganay ng pamilya Shen. At ang unang apo pa. Dapat talagang may gantimpala. Tingnan mo kung gaano kasaya. Ikaw na lolo. Mas excited ka pa kaysa sa mga tatay. Gabing bituin. May gantimpala tayo. Asawa. Ngayon, mahalaga na ang tiyan mo. Bukod sa mga gantimpala na ito, mayroon pa akong pribadong gantimpala. Gintong higaan na umiindayog. Gintong sasakyan na umiindayog.
At saka, isang gintong anting-anting na may timbang na 10 libra. Dagdag pa, 2 set ng vilya bilang gantimpala. Tigil na muna. Mama, Papa. Nakipag-usap na ako kay Late Star. Kahit may anak na tayo, magtitiis pa rin tayo hanggang 18. Dito pa rin tayo nakatira. CJ, ang anak ng mahirap kailangang magpakatatag. Makinig kayo sa inyo. Dumating na. Inay ng asawa. Inay ng asawa, nandito na. Yung gabi ng bituin. Ito ay espesyal na iniregalo ni Papa para sa iyo. Isang ginto na yaya. Magaling siyang kumilos. Sa kanya na ngayon ang pag-aalaga sa iyo. Ang hirap naman ng pamilyang ito. Ginoo at ginang. Ginoo at ginang. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ang mga kamay ng yaya. Kitang-kita na hindi ito para sa mabibigat na trabaho. Parang isang bihasang tao. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Mahal, maayos din si baby. Huwag kang mag-alala sa akin. Magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Pasensya na, ginang. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Agad akong mag-aayos. Ginoo. Sobrang dami ng tawag nakakasama sa kalusugan. Ito ay gamot pampalaglag. Para sa iyo at sa batang nasa sinapupunan mo. Lahat ay maayos. Halika. Aling Wang. Bakit kakaiba ang amoy ngayon? Hindi ito katulad ng dati. Ito ay ayon sa lumang resipe. Bago lang itong mga gamot na nakuha. Mas maganda ang epekto. Halika. Uminom ka na habang mainit pa. Halika. Wang po, sobrang kakaiba ng lasa nito. Hindi ko na kayang inumin. Kuha mo na, alis na. Ngayon, hindi ka pwedeng magmatigas. Kahit ayaw mo, kailangan mong uminom. Halika. Tumigil ka. Lumapit ka. Ayos ka lang ba? Finally, you are back. Sino ang nag-utos sa iyo? Ano ba talaga ang laman ng mangkok na ito? Babae, patawad. Mahal na Ginoo, pakiusap. Ako, ito ay para sa iyo, mahal na Ginoo. Para sa ikabubuti ng iyong anak sa sinapupunan. Itong gamot ay. Ito ay gamot para sa pagbubuntis mula sa aming nayon. Ang mga asawa sa aming nayon ay umiinom nito. At nagkakaroon ng malulusog na sanggol. Ginagawa ko ito para sa kabutihan ng misis. Mahal na ginang, patawad. Inay, kung hindi, mas mabuti pang itigil na lang natin. Matagal na rin si Aunt Wang dito sa bahay natin. Siguro talagang mabuti ang kanyang hangarin ngayon. Kaya lang nagkamali siya. Nadala lang sa emosyon. Ginoo. Salamat. Salamat. Ginoo. Mali ako. Hindi na ako gagawin pa ulit. Yung sariling desisyon. Patawarin niyo po ako, patawarin niyo po. Tita Wang. Tumayo ka na. Huwag mo nang ulitin pa. Opo. Sige, aayusin ko na ngayon. Aayusin ko. Asawa. Hindi mo nakita ngayon. Si Tita Wang. Talagang napakakakaiba. Yung gamot na dinala niya kanina. Sobrang matapang ng amoy. Hindi ko kailanman naamoy. Ang ganitong kaamoy. Sabi ko, ayaw kong uminom. Pero siya talagang gustong pilitin akong uminom. Kung hindi dumating si Mama sa tamang oras. Ako. Pipilitin kita. Naiintindihan ko na. Hindi ganoong kasimple ang bagay na ito.
Tagapagpadala sa palasyo ng Hari ng Dragon, babae Wang. Paggalang sa Hari ng Dragon. Matagal na kitang pinapasok sa bahay ni Shen. Malinaw ang utos mo. Magkaroon ng pagkakataon na pumatay. Ang sanggol sa sinapupunan ni Xia Wanxing. Hayaan ang pamilya Shen na maputol ang kanilang mga ugnayan. At lumikha ng kaguluhan. Upang ang Shen Wanshan ay malito. Bakit hanggang ngayon ay walang progreso? Mahal na Dragon King. Talagang ako. Ang aking nasasakupan ay hindi tapat. Talagang, asawa ni Shen Wanshan, si Su King. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan namin. 10 beses. Mga nasasakupan. Mga nasasakupan. Hindi siya kayang talunin. Walang silbi. Dahil hindi mo kayang gampanan ang tungkulin. Ang Dragon King na ito ay kailangang personal na makialam upang makilala ang misteryosang Gianvi. Shen. Makinig ka. I activate ang Plan E. Ikaw, magpatuloy kang manatili sa bahay ni Shen bilang isang undercover. Sa anumang paraan. Gumagawa ng pagdududa at kaguluhan sa loob ng Shen pamilya. Para mapalayo sila bilang mag-asawa at mag-ina. Kailangan nating sirain sila mula sa loob. Para makuha natin ang Shen Group para sa aming Dragon King Hall. Lumikha ng pinakamainam na pagkakataon. Hindi kami magpapabaya sa misyon ng Dragon King. Aoyang Lei, nakatagong na ng matagal. Panahon na para lumabas ka. CJ, bigyan mo ng magandang leksyon ang mga Shen. Hayaan silang maranasan ang sakit na umaabot sa puso. Huwag kang mag-alala, Ginoong Dragon. Handa na ako noon pa. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ipahiya ang pamilya Shen. Dapat silang mapahiya. Ano nga ba ang sinabi ko? Mamaya, susundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko. Ginoong Shen. Magsiupo na kayo. Ngayon, tinawag ko kayong lahat upang formal na ipahayag. Ang aking anak na si Shen Xiaoyang ay formal nang magiging tagapagmana ko, si Shen Wanshan. Ginoong Shen. Napakalaking Shen Group na ito. Bakit kailangan pang kumuha ng isang nagdadala ng pagkain bilang tagapagmana? Sobrang nakakatawa naman ito. Nga, Ginoo Shen. May bilyong-bilyong yaman ang grupo. Ibinibigay sa isang delivery boy para lang pagtawanan ng ibang kumpanya. Mga tito at tita, huwag munang mag-alala. Naiintindihan ko na ang tungkol sa Shen Group. Ang ulat sa pananalapi ng unang kalahati ng taon. Ang pangunahing problema ay ang pagtaas ng gastos sa logistics at ang pagtaas ng bilang ng mga reklamo ng kliyente. Alam ba ninyo kung paano ito sosolusyonan? Ano bang mahirap dito? Gusto kong magtanong kay Tiyong Zhang ng isang tanong. Alam mo ba kung paano i-handle ang delivery mula sa silangan ng lungsod papuntang kanluran ng lungsod? Darating sa loob ng kalahating oras. Hindi ba ito magiging dahilan ng reklamo ng mga customer? Hindi ba't mabilis lang ang pagsakay sa electric bike? Ano bang mahirap dito? Kailangan isama ang oras ng mga traffic light. Dapat isama rin ang mga lugar na may traffic. Paano maihahambing ang maliliit na bagay sa bilyong negosyo ng grupo? Xiao Yang, narito ang iyong plano sa pag-optimize. Dinala ko ito sa iyo. Ang pamamahala ng kumpanya at ang paghahatid ng pagkain ay pareho sa lohika.
Kailangan nating kontrolin ang gastos. Kailangan ng kahusayan. At dapat ding isaalang-alang ang pangangailangan ng mga customer. Kung hindi, maaring lumampas sa oras. O makakuha ng masamang pagsusuri. Noong nakaraang taon, nakapaghatid ako ng higit sa 200 order. Na walang masamang pagsusuri. At nakatulong din sa platform. Na e-optimize ang 3 ruta. Tumaas ng 20% ang kahusayan. Batay sa aking karanasan sa food delivery. Ito ay ang aking na-optimize na plano. Ito. Kaya. Hindi karapat-dapat ang delivery rider na maging si. Isa lang itong pagkiling. Sa tingin ko si Xiao Yang ay ang aking kahalili. Sabi nga, parang may katotohanan nga. Pinapadala ko si Xiao Yang para mag-deliver. Dahil gusto kong magsimula siya mula sa ibaba. Maaari siyang maging hari ng mga order. Ay may kakayahang maging leader ng grupo. Kung walang sinuman na may opinyon, magsagawa tayo ng botohan. Ginoong Shen, hindi maganda. Nakalantad ang inyong anak. Kalat na kalat sa internet ang kanyang negatibong balita. Anong negatibong balita? Anak ng mayamang tao, nag-umpisa at iniwan. Tinanggal ang kasintahang buntis. Xiao Yang, maaari mong hindi ako gusto. Ngunit hindi mo maaaring iwanan ang iyong anak. Ito ay iyong sariling dugo. Shen Xiao Yang, talagang hindi ko na kayang tiisin ito. Ikaw ay nakikisama sa pamilya Xia. Isang tao na nagsimula at iniwan ang lahat. Ganyan ang ugali. Paano siya pagkakatiwalaan? Ginoong Shen, kailangan naming makakuha ng paliwanag tungkol dito. Kung hindi, withdraw kami ng lahat ng pondo. Tama. Lin Jiao Jiao, ikaw ang may pagkakamali sa simula, kaya tumigil ako sa kasal. Ngayon, hiwalay na kami. Saan galing ang batang ito? Shen Xiao Yang, may lakas ka ng loob na gawin pero walang lakas ng loob na harapin. Ano? Ito. 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 Hindi ko siya kailanman hinawakan. Huwag kang magsinungaling. Magkasama kayo ng 3 taon. Sinasabi mong hindi mo siya hinawakan. Sino ang pinapaniwalaan mo? Naniniwala ka ba? Naniniwala kayo? Lin Jiao Jiao. Nagsisinungaling ka. Iginagalang kita. Kaya pumayag akong magpakasal tayo bago tayo magtalik. Bago ang kasal, malinis tayo. Tatanungin kita. Kailan tayo? Anong lugar nangyari ang relasyon? Ako. Kami ay. Iyon ay noong 1 buwan nang mag-check-in kami. Noong nakaraang buwan. Tiyak na nakalimutan ko na. Nakalimutan. Ipaliwanag mo sa akin. 3 araw na ang nakalipas, kasama mo si Aoyang Lee sa hotel kumain. At tumanggap ka ng 10,000 yuan. Ano ang nangyari? At pakinggan mo ito. Jiao Jiao, matibay ang iyong paninindigan. Na ang bata ay kay Shen Xiaoyang. Nabulabog ang sitwasyon. Hayaan siyang mapahiya at mawala ng reputasyon. Ano ba ito? Ganito pala ang nangyari. Hindi ba't ito ay sadyang paninira? Ang mga larawang ito at ang audio na ito. Tiyak na peke ang mga ito.
Mayroon tayong profesional na koponan. Mga larawan at audio. Lahat ay totoo. Nalaman namin na si Ouyang Lei ang gumawa nito. Sobrang-sobra ka na. Ginoong Shen. Nagsisi tayo na nagkamali tayo kay Ginoong Shen. Itong tagapagmana na ito. Tinatanggap namin siya. Ouyang Lei, kung gusto mong magpanggap na may kasalanan ako, sa susunod, humanap ka ng mas mapagkakatiwalaang tao. Huwag siyang payagan. Ouyang Lei, sino ba talaga ang nag-udyok sa iyo? Nasiraan si Xiaoyang. Hindi ko sasabihin. Shen Xiaoyang, huwag kang magyabang. Balang araw, papatayin kita. Mawawasak din ang Shen Group. Ipagbigay alam sa legal department. Sisingilin siya sa paglikha ng gulo sa pulong ngayon, na nakasira sa reputasyon ng grupo. Lahat ng legal na responsibilidad. Dalhin siya palabas. Sige na. Nakakainis na langaw. Sa wakas, umalis na. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagboto. Sumasang-ayon ako sa aking anak, na opisyal na magiging CC ng Shen Group. Pakita ng kamay. Ginoong Shen. Talagang hindi nagkakamali ang kasabihang ang anak ng tigre ay hindi pusa. Si Xiaoyang ay hindi natatakot sa panganib. May tapang at talino. Ang pinakamahalaga ay marunong siyang umangkop. Hindi siya nakatali sa isang estilo. Mas magaling pa siya kaysa sa mga matatanda sa atin. Sobrang lakas naman. Sang-ayon ako ng buong puso. Kakalang hindi namin nakita. Pasensya na po. Pakiusap, Ginoo Xiaoyang. At Ginoo Shen, pasensya na po. Huwag niyo kaming mga matatanda makipag-away. Karunungan. Sige na. Kaya't maghiwa-hiwalay na muna tayong lahat. Nakita mo ba, anak? Ito ang lakas na nagwawagi ng puso ng tao. Mula ngayon, ang malaking barko ng Shen Group ay ipapasa ko na sa iyo, anak. Tatay, tiyak na magsisikap ako. Hindi kita bibigyan. Ayos. Asawa, may magandang balita ako sa iyo. Katatapos lang ng pagpupulong ng mga shareholder. Naging bahagi na ako ng grupo. Asawa, tulungan mo ako. Inutusan ako ni Wang Pozi. Huwag kang lumapit. Shen Xiaoyang, gusto kitang iligtas, mahal kong anak. At ang batang nasa tiyan niya. Pumunta sa palasyo ng Dragon King para hanapin ako. Huli na. Maghintay ka na lang na kunin ang bangkay ng asawa mo. Auntie Wang, kung aabutin mo ang isang buhok ni Wansing, gagawin ko ang kahit ano. Xiaoyang. Asawa ko, may nangyari. Xiaoyang at Wansing. Maaaring nakatagpo sila ng malaking problema. Nasaan ang asawa ko? Ibigay mo ang asawa ko agad. Narinig ko na ikaw ang tagapagmana ng Shen Group. Kung gusto mong makita ang asawa mo, kailangan mong makipaglaro sa akin ng chess. Kung manalo ka, makikita mo siya. Kung hindi mo makikita ang asawa ko, hindi ako makikipaglaro sa iyo ng chess. Huwag. Kung ganon, hindi mo na siya makikita sa hinaharap. Han.
Ano bang pinaggagawa mo? Gusto ko lang makipaglaro sa mga tao ng Shen Group. Ng isang laro ng chess. Kung matalo ka, lahat ng bahagi mo sa Shen Group. At lahat ng sa iyo ay kailangan mong ibigay sa akin. Kung hindi ka susunod, talagang hindi mo na makikita ang asawa mo. Sa paglalaro ng chess, makikita ang pagkatao. Mukhang ikaw ay mahinahon. Tamang-tama ang iyong diskarte. At ako, kapag nakita ang pagkakataon, huhututin ito ng walang pagdadalawang isip. Ang pamilihan ay parang digmaan. Kung ikaw ay maingat at nagdadalawang isip, tiyak na matatalo ka. Shen Xiaoyang, nakatakip na ang iyong pagkatalo. Shen Xiaoyang, talo mo na ang laban. Pakete. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Shen Xiaoyang, ako na ang bahala sa'yo at sa Shen Group. Hindi laging ang pinakamabilis ang pinakamahusay. Minsan, mahalaga rin ang pag-overtake sa liko. Medyo interesting. Gusto mong manalo sa akin. Hindi ganun kadali. Ihanda. Masyado ka pang bata. Nakikita mo lang ang maliwanag na sasakyan. Hindi mo nakikita ang nakatagong baril. Ang lihim na baraha ay palaging mas mahalaga kaysa sa maliwanag na baraha. Pasensya na. Hindi ito ang bahay ko. Natalo ng Shen Group ka. At ikaw ang nagbigay ng Dragon King Hall sa akin. Sa tingin mo, talaga bang kaya mong talunin ako? Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang na makita mo ang tunay na pagkatao ng asawa mo. At ang mga magulang mong nagpalaki sa iyo ng mahirap. Pumasok ka. Asawa. Kamusta ka? Shen Xiaoyang. Hindi mo ba naiisip na kakaiba ito? Bakit si Xia Wanxing ang napansin? Ang isang mahirap na katulad mo. At saka, hindi ka ba nagtataka? Talaga bang may ex-boyfriend siya? Wang Dingkun. Anong ibig mong sabihin, sabihin mo ng diretsyo. Gusto ko lang ipakita sa'yo na kilalanin mo ng maayos ang asawa mo. Anong nangyari sa asawa ko? Huwag mo akong hawakan. Sinasabi mo na 3 araw na ang nakalipas. Pumunta ka sa ospital para magpa-check up. Ano ba talaga ang ginawa mo? Pasensya na, mahal. Pumunta lang ako para magkita ng isang kaibigan. Kakaibigan lang ba o dating minahal mong tao? Dapat mong linawin. Siya ang unang minahal ko. Unang minahal. Sa puso mo. Hindi ko kailanman maabot ang iyong puting buwan. Pasensya na, mahal. Nakipagkita lang ako sa kanya. Wala nang ibang ibig sabihin. Wala rin akong balak na itago sa iyo. Lalo na't, matagal na kaming wala ng koneksyon. Nahuli ko siya. Nakapos. Hindi mo pwedeng deny. Pero sino ba ang nakakaalam sa pribadong buhay? Kung meron bang mga Amerikano talaga? Huwag mo akong hawakan. Nakakainis. Nagpaalam lang ako sa matagal ng kaibigan. Wala nang iba pang ibig sabihin. Mahal, huwag ka nang mag-alala. Gusto ko lang. Ngayon ay nagdududa ako kung ang batang nasa tiyan mo ay akin ba talaga? Shen Xiaoyang.
Sa puso mo. Ako ba talaga yung ganito sa paningin mo? Shen Xiaoyang, hindi mo ba naiisip na kakaiba ito? Ang pinakamagandang babae sa Jiangsheng. Bakit ka pa pinansin? Itong delivery guy na ito. Marahil ang lahat ng ito ay maingat na plano ng iyong mga magulang. Tulad ng iyong buhay, na ipinanganak na may ganitong kapalaran. Isang masusing panlilinlang. Xia Waxing. Sabihin mo sa akin. Ano ang totoo talaga? Walang asawa. Ano ang totoo talaga? Gusto kong malaman ang katotohanan. Tanungin mo ang tatay mo. Anak, pasensya na. Wanshing. Siya ang napili ng iyong ina at ako. Bilang iyong manugang. Nang hindi mo alam, gumamit kami ng ilang paraan para pagtagpuin kayo. Nabangga ko siya habang nagde-deliver ako ng pagkain at napunta siya sa ospital. Inalagaan niya ako ng ilang buwan. Binigyan ko siya ng napakaraming regalo. Sabihin mo sa akin, lahat ng ito ay ikaw ang nagdisenyo. Anak, huwag mo akong hawakan. Isang grupo ng mga sinungaling. Sixia Oyang, kailangan ka naming palakihin ng mahirap. Kasama na ang iyong karera, ang iyong pag-ibig. Lahat ng ito ay planado na namin. Dahil ang iniisip lang namin ay bigyan ka ng mas magandang buhay. Ayoko ng pinakamagandang buhay. Gusto ko lang ang buhay ko. Hindi ako nilikha para sa inyo. Mga puppet. Walang sinuman ang nag-isip sa iyo bilang puppet. Gusto lang naming mas mabuting alagaan ka. Mas mabuting alagaan siya. Tama na yan. Ginagamit niyo lang siya. Parang inaalagaan mo lang siya bilang isang alagang hayop. Kuya Yang, ito ang bilang isang hawla na ginawa para sa iyo. Kailangan mong lumabas para makatagpo ng ibang mundo. Tama na, mula pa noong simula. Nandyan ka na nag-iinit ng ulo. Matagal na kitang pinipigil. Pangulong Shen, bakit ngayon ka lang hindi na makapagtiis sa akin? Ano na ang gagawin natin pagkatapos nito? Shen Xiaoyang, talo ka na. Anak, sa anong bagay ka pa rin natalo sa kanya? Lahat ng shares ng Shen Group. At ang lahat tungkol sa kanya. Anak, paano ka matatalo sa kanya? Sa tingin ko, tama ang sinabi niya. Tanging sa pag-alis sa inyo, maaari akong tunay na mabuhay. Huwag mo akong iwan, mahal. Talagang mahal kita. Ikaw ay ikaw. Ako ay ako. Wala na tayong ugnayan. Asawa. Manugang. Sixia Oyang. Medyo nagiging matigas ang ulo niya. Mahal ka pa rin niya. Magsimula ka nang hanapin siya. CJ. Kinuha ang bahagi ng aking Shen Group. Sinira ang pag-ibig ng aking anak. Pinaghihiwalay ang aming pamilya. Talaga namang mas mataas ang iyong laro. Sa ngayon, ako na ang pangalawang pinakamalaking aksyonaryo ng Shen Group. Kung ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko, paano ka naman tutugon? Pagsasamahin ang lakas ng bawat pamilya. Lahat ng lakas ay tututok sa Shen Group. Gusto kong makipaglaro sa iyo. Kung matalo ka, ibalik mo sa akin ang lahat kay Xiaoyang. Kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang buong Shen Group. Napakabuti. Lahat ng tao sa Dragon King Hall ay buong puwersang tututok sa Shen Group. Gusto kong makuha ang abalang paunawa ng Shen Group bago matapos ang larong ito. Ginoong Shen, inaasahan ko ang lihim na laro ng chess para sa inyo. Ngayon, tingnan natin kung paano kayo makakatakas. Hindi pa tiyak ang panalo o talo. Kung matalo ako,
Ang buong Shen Group ay magiging iyo. Sa wakas, hindi ka na nagtatago sa maliit mong lumang bahay at nag-aasta ng misteryoso. Ayos. Ngunit kung matalo ka, kailangan mong iwanan ang isang kamay. Basta't nandito ako. Hindi matutumba ang Shen Group. Nanalo ka sa anak ko gamit ang hindi patas na paraan. Kailangan kong tulungan siyang makabawi. Kung matalo ka, kailangan mong buwagin ang Dragon King Hall. Sa hinaharap, huwag kang gumawa ng masama. Nakuha na. Shen Shufiu. 20 taon na tayong hindi nagkita. Ang estilo mo sa laro. Bakit parang natatakot ka? Na gumawa ng hakbang. Lagi ka na lang magpapasensya. Mukhang, ang 2 dekadang pagtago mo sa likod ay, hindi lang nagdulot na mapurol ang iyong tapang, kundi pati na rin ang iyong lakas ng loob. Nakakadismaya talaga. Report kay Dragon King, may magandang balita. Matagumpay naming nakain ang grupo ni Shen. Sa buong bahagi ng merkado sa Timog Silangang Asya, ang kanilang linya ng negosyo ay ganap na bumagsak. Sa kasalukuyan, ang aming pondo ay patuloy na umaabante. Naghahanda na kami para sa malawakang atake sa pangunahing negosyo ng Shen. Narinig mo ba, Ginoong Shen? Ang larong ito ay parang digmaan sa negosyo. Mukhang lumiliit na ang iyong pagkakataon na manalo. Ano ang pakiramdam ng palaging umatras? Wang Dingkun, ilang taon ka nang naglalaro ng chess. Hindi mo ba naisip na ang piyesang ito nakakakain mo lang ay maaaring inilagay ko na doon ng maaga? Sinadya kong ipain sa iyo ito. Dragon King, may masamang balita. Kakakuha lang natin ng merkado sa Timog Silangang Asya. Biglang naharap sa pinagsamang pagsisiyasat ng maraming bansa laban sa monopolyo. Naka-freeze ang pondo. Ganap na nahinto ang operasyon. Kami ay malaki ang nalugi. Nahulog sa putik. Ito. Ito sa estratehiya ng digmaan. Tinatawag na estratehikong pag-atras. O isakripisyo ang mga piyesa upang makakuha ng bentahe. Tila nagbigay daan sa mga labis na negosyo. Ngunit sa katotohanan, ito ay para alisin ang pasanin at pagtuunan ng lahat ng pangunahing lakas upang maghanda ng isang nakamamatay na suntok. Nasa isang putik na investigasyon ka ngayon. Ito ang unang regalo na inihanda ko para sa iyong pagkagutom. Shen Fangshan, ikaw. Ikaw, matandang fox. Nagmamalaki kang lokohin ako. Ang galing sa laro ay tulad ng ugali. Ang tagumpay at pagkatalo ay karaniwan sa digmaan. Kung magagalit ka, ikaw ay matatalo. Maging maingat, baka mawalan ka ng pagkakataon. Tingnan mong mabuti. Lalabas na ang sasakyan. Ang pagpasok mag-isa ay malaking kasalanan sa laban. Ang iyong sitwasyon, mukhang hindi ganoon kaayos. Kahit mawalan tayo ng unang hakbang, maaari pa rin akong magreorganisa ng atake. Maliit na kabiguan. Paano naman magiging mahirap para sa atin ang Dragon King Hall? Dragon King, nakaayos na ang lahat. Pamilihan sa Timog Silangang Asya. Nakuha na namin lahat. Narinig mo ba, Ginoong Shen? Sumuko ka na, sumuko ka at kalahati lang ang mawawala. Ginoong Shen, nakauwi na ang anak at manugang mo. Huwag mag-alala. Ito ang tinatawag na tumpak na pag-target. Ikaw ang umaatake sa harapan. Ako naman ay sumasalakay sa likuran. Kukunin ko ang iyong depensa sa likuran. Mukhang humihina ka na.
Ako, hindi maganda ang Dragon King. Ang ating grupo ay nakaranas ng atake mula sa hindi kilalang pondo. Wala ka ng puwang para bumalik. Kaya't dapat tayong sumugod sa merkado ng kapital. Ikaw ay naglalaro sa pamilihan. Paano mo ako, isang bilyonaryo, matatalo? Sumuko ka na. Ang maliit na sundalo ay tumatawid sa ilog, kaya't ito ay isang sasakyan. Ngayon, ako'y naglalabas ng maraming palaso. Kaya mo bang pigilan ito? Hari ng mga dragon. Kami ay kumilos na laban sa Shen Group at mga kaugnay na industriya. Ang grupo ng Xia, biyena ni Shen Xiaoyang, ay kasalukuyan ring tinatarget namin. Mababa. Para manalo, handa akong gumawa ng kahit ano. Ilang hakbang na lang tapos ka na, Shen Wanshan. Sino pa ang maaasahan mo? Yung anak mong walang silbi. Nanay, gusto kong lumabas at tuklasin ang mundo. Ayaw kong kontrolado ng mga tao. Xiaoyang, hindi ka ba palaging nagtatanong? Bakit kailangan kang mag-deliver ng pagkain? Dahil sa hirap ng buhay. Sa totoo lang, mayroon ka pang isang nakatatandang kapatid. Ang pangalan niya ay Shen Xiangyang. Kapatid. Bakit hindi ko alam ito noon? 24 na taon na ang nakalipas. Kinidnap ng mga tao ng Dragon King Hall ang iyong kapatid. Hiningi nila na gamitin namin ang kalahating yaman ng grupo para sa kanyang pagtubos. At nagbanta pa, nasasaktan ang bagong silang na ikaw. Kaya, napilitan kaming palakihin ka ng mahirap para protektahan ka. Noong panahong iyon, nang dukutin ng Dragon King Hall ang iyong kuya, ang negosyo ng pamilya Shen ay nasa rurok ng tagumpay. Halos ginamit ng iyong tatay ang lahat ng mga koneksyon na maaari niyang gamitin, kahit na handang gumastos ng malaki, upang makipag-ugnayan sa pinakamagagaling na grupo ng mga bayaran sa buong mundo. Naghahanda ng malakas na atake sa pugad ng Dragon King. Ngunit hindi umabot sa 12 oras. Dumating ang balita na pinatay ang iyong kapatid. Mula noon, nagbago ang iyong ama. Sinabi niyang kailangan kang protektahan. Dinala kita sa lumang bahay na ito. Umaasa akong lalaki ka, na parang isang normal na bata. Pagkatapos ay pinapadala kita para maghatid. Nakatira sa sirang bahay. Lahat ito ay para itago ka. Sa sulok na ito, upang makaiwas sa mga tao sa Dragon King Hall. Mga mata at tainga na walang pinipiling paraan. Kaya, pinahirapan niyo ako ng ganito katagal. Para lang maprotektahan ako. Huwag mo na ring sisihin ang tatay mo na mataray. Sa loob ng 2 dekada, huwag mong tingnan na maganda ang takbo ng negosyo namin. Sa labas, parang maganda ang takbo ng grupo. Sa likod ng realidad, walang araw na hindi nag-ipon ng lakas. Umaasa lang na balang araw. Mabawi ko ito para sa kapatid mo. Na utang na dugo. Pinalaki kita sa hirap, dahil umaasa rin ako, na magiging matatag at nakabukod ka. Makakaya ko ring protektahan ang sarili ko balang araw. Protektahan si Wansing, at ang mga anak sa hinaharap. Nanay, naiintindihan ko na. Hindi na ako yung bata. Kailangan kayong itago sa ilalim ng mga pakpak. Ngayon, ako na ang magpoprotekta sa inyo. At sa pamilyang ito. Tatay. Inay, anong nangyayari sa'yo? Natatakot ka na ganito. Tapos na. Lahat ay tapos na, inay. Xiaoyang. Gabi na. Sa loob ng kalahating oras, lahat ng ari-arian ng pamilya Xia ay tinamaan ng masamang atake. Naputol ang kanilang pondo. Dapat silang lipulin. Pamilya Xia. Tapos na. Sino ang nagwasak? Ang Shen Group sa loob ng isang araw.
Nabawasan ng 3% ang mga ari-arian. Malaking pagbagsak ng presyo ng mga stock. Humihingi ang mga shareholders ng paliwanag mula sa iyong ama. Maraming nangyayari sa paligid. Sino ba talaga ang tao? Hello, Shen Xiaoyang. Sobrang nakaka-excite, di ba? Dapat ko nang naisip iyon. Lahat ng iyan ay gawa ng Dragon King. Ano ang gusto nyo? Gusto ko ang group ni Shen. Gusto ko pa. Gusto ko ang iyong ina at ikaw. Humingi kayo ng tawad sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Ganitong kahilingan. Hindi ko kayang pagbigyan kayo. Hayaan mong ang galit ng Dragon King Hall ay sunugin ang bawat tao sa paligid mo. Dragon King Hall ay nagsimula na ng buong atake sa atin. Wala naman ang tatay mo. Xiao Yang, kaya mo bang magtagumpay? Nanay, noon, ikaw ang nagprotekta sa akin. Ngayon, ako na ang magpoprotekta sa inyo. At sa pamilyang ito. Sama-sama tayong lalaban sa Dragon King Hall. Si Xiao Yang, kahit gaano pa kahirap ang hinaharap, handa akong samahan ka sa pagharap dito. Lumaki ka na. Ngayon tayo bilang pamilya ay dapat ibalik ang lahat ng nawala. Hello, Xiao Shenzong. Hindi maganda, wala si Shendong. Bakit hindi natin siya makontak? Ang grupo ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang hindi kilalang internasyonal na pondo. Nagmamadali sa pag-atake. Ilang oras pa lang, ang pagkawala sa mga ulat ay napakalaki na. Kung magpapatuloy ito, mawawalan na ng tiwala ang mga tao. Zhang Lao, huwag kang mag-alala. Ang aking ama, kasalukuyan akong humahawak ng ilang ibang mga kagyat na bagay. Ako na ngayon ang ganap na kinatawan ng Shen Family Group. Itinuro niya sa akin ang ilang mga estratehiya sa pagharap. Maniwala ka sa akin. Kaya kong pamunuan ang Shen family. Mr. Xiao Shen, hindi ko naman binabaan ang tingin sa iyo. Ang mall ay parang isang labanan. Noong nakaraan, palagi kang nagde-deliver ng pagkain. Paano kami magtitiwala na kaya mong harapin ang ganitong sadyang pinlano na pinansyal na paghihigpit? Ginoo Zhang, alam ko na may mga alalahanin ka. Bigyan mo lang ako ng kalahating oras. Tiyak na ipapakita ko sa iyo. At sa lahat ng miyembro ng board ng mga shareholders. Ako si Shen Xiaoyang. Tiyak na maihahatid ko ang Shen Family Group sa tagumpay sa laban na ito. CJ, bibigyan kita ng kalahating oras. Kung hindi bumuti ang sitwasyon sa loob ng kalahating oras, magsasama-sama ako sa ibang mga direktor. Para tanggalin ka sa desisyon, hindi dapat masira ang Shen Group sa iyong mga kamay. Asawa. Kalahating oras. Ano ang plano mo? Ano ang balak mong gawin? Malakas ang atake ng kalaban. Maliwanag na matagal na itong pinaplano. Ang pasibong depensa ay magdudulot lamang ng unti-unting pagkawasak. Ang tanging paraan para makaligtas ay ang tanggalin ang pinagmulan ng apoy. Gusto nilang atakihin ang Shen. Kaya't diretso akong mag-invest ng laban. Ang pinakapundasyon ng Longwang Dian. Basta mapatunayan natin na ang Shen pamilya ay mas makapangyarihan kaysa sa palasyo ng Dragon King. At mas hindi basta-basta matitinag. Ang mga ito ay mga kumpanyang lihim na kontrolado ng palasyo ng Dragon King. Tama, matagal na akong alam na ang tatay ko. Sa lihim na ibinigay ang mga datos na ito at mga estratehiya sa akin upang maging handa para sa araw na ito. Una sa lahat, gagamitin ko ang offshore account para mag-focus at unang gagawa ng short selling ng mga subsidiary ng Longwang Hall. Kasabay nito, gagamit ako ng maraming kaugnay na account. Nakatagong malakihang pagbili sa mga stocks at spot ng kumpanyang ito. Sabay na ginagawa. Tingnan natin kung gaano katagal kakayanin ang Dragon King Hall. Sige na. Pwede mong tingnan ang Dragon King Hall.
Ang mga kumpanyang ito ay may hawak na kontrol. Malaking bumagsak ang mga stock ng mga kumpanyang ito. Mahal, nagtagumpay tayo. Bakit ka nag-aalala? Ganito lang ang lakas ng Dragon King Hall. Bakit biglang tumaas na naman ang stock? Nagsimula nang umatake ang Dragon King Hall. Talagang nahulog na sa bitag ang Dragon King Hall. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't nagsimula na silang lumaban? Bawat hakbang ng Dragon King Hall ay nasa isip ng tatay ko. Kakatapos lang ng short selling sa Dragon King Hall Holdings. Simula pa lang ito. Ang tunay na laban ay ngayon pa lang nagsisimula. Stable na ang presyo ng mga stocks na may kaugnayan sa palasyo ng Dragon King. Hahanapin natin ang mga negosyanteng snipers para maglunsad ng kontra-attack. Ikaw, lumamong Soro. Gusto mo pang sirain ang pinagmula ng problema. Ang layunin mo, matagal ko nang nadiskubre. Huwag ka nang tutol. Ihuhulog. Ikaw ay tapos na. Talaga? Sigurado ka? Ito ay tinatawag na pagpapasa ng benepisyo. Sadyang pinapayagan kang sirain ang aking mga pangunahing tauhan. Mukhang lugi. Ngunit sa katunayan, para ito sa ang laro at ang pag-aangkin ay pareho. Kailangan mong matutunang pumili. Ang pananaw, dapat nakatuon sa malalaking plano. Hindi ito tungkol sa isang piraso o isang lugar na mananalo o matatalo. Ikaw, matandang Soro. Nagsisinungaling ka. Ang laro ng chess ay parang digmaan sa negosyo. Mukhang hindi ka pa sapat ang antas. Ito. Natapos na ang paglilinis. Ipaalam sa bawat pangkat na sundin ang plan ni Xiao Yang. Bakit ka pa umuorder ng takeout? Huling bituin. Hindi ito para sa paghahatid ng pagkain. Sa panlabas, ito ay isang appy para sa paghahatid ng pagkain. Ngunit sa katotohanan, ito ay sistema ng pamamahala ng pondo ng aming pamilya. Ito ay software para sa paghahatid ng pagkain. Tingnan mo, mabilis na paghahatid ay paglipat ng pondo mula sa ibang bansa. Tala ng mga paalala ay utos mula sa sangay. Pagsusumamo ng order ay pagsisimula ng emergency security protocol. Gamit ito ng tatay. Sa ilalim ng mata ng iba, pangangasiwa ng bilyong-bilyong yaman. Kailangan ko rin ito para tumugon sa Haring Dragon. Natakot lang ang tatay ko sa abala, kaya pinasok ng Departamento ng Teknolohiya na isama ang sistema ng pamamahala sa food delivery appy. Sabi nila, mas madali itong hindi mapapansin. Ang Haring Dragon ay nagsusugod ng walang tigil. Magbibigay ako sa kanila ng isang malaking regalo. Padala ng urgent na order. Itatalaga sa Team 3. Tala, mga kahilingan, layunin. Pangunahing ari-arian ng palasyo ng Dragon King. Siguraduhing maihatid ng tama sa oras. 4253517. Ako. Noong nag-order ako ng pagkain dati, bakit hindi ko ito napansin? Gamitin ang mga maliliit na mamumuhunan para baliktarin ang Dragon King Hall. Xiao Yang, talagang matapang ka. Kailangan talagang hindi nila ito maisip. Gamitin ang mga maliliit na mamumuhunan. Akala lang nila ay mga karaniwang mamumuhunan. Parang pusa na nakatagpo ng patay na daga. Hindi kami mapapaisip na kami ang may kasalanan. Ito ang tawag. Nagpapanggap na mahina pero matindi ang laban. Muling bumaba ang kanilang stocks. Mas malaki ang sansa nating manalo, Xiao Yang. Xiao Yang mag-report at mag-withdraw. Nakita na ng board namin lahat. Magandang trabaho. Kung dati ay dahil sa atin.
Tinitingnan ka namin ng may paghamak dahil sa iyong trabaho bilang delivery. Lahat kami ay umamin. Ikaw ang tanging tagapagmana ng yaman. Tito Zhang, sobra naman ang papuri. Ang laro ng chess ay katulad ng negosyo. Mahalaga ang estratehiya. Walang nakakaligtaang plano. Tanging sa ganitong paraan makakamit ang tagumpay. Dambana ng Dragon King. Nakatagpo ng hindi kilalang pondo na labis na umaatake. Ang aming mga plano sa loob ng maraming taon. 3 pangunahing proyekto ay na-reverse acquisition ng Shen Group. Malapit nang maputol ang daloy ng pondo. Ito pala. Ito pala ang tunay na laro ng chess. Sa pamilihan ng kapital. Habang naglalaro ka ng chess sa akin. Sa loob ng ilang araw na ito, naglipat ka ng malaking pondo upang makumpleto ang iyong pagpatay sa akin. Hindi may tuturing na eksperto. Kaya lang, sanay na akong maglaro ng 2 laro sabay. Isang laro sa mesa. Isang laro sa mundo. Dragon King. Wang Dingkun. Ano sa tingin mo tungkol sa larong ito? Sa buwatan, lahat ng ito ay isang plano na iyong inihanda. Alam mo na ako'y lihim na nag-aayos. Ngunit ikaw ay naglatag ng isang bitag na naghihintay sa akin na pumasok. Wang Dingkun, akala mo ba'y kayang itago ng pangalan ng Dragon King Hall ang katotohanan sa mga tao? Mula nang simulan mong saktan ang aking panganay, nakatakda na ang iyong kapalaran. Sigurado kang matatalo. Dalawampung taon. Pinagpaguran ko ang 20 taon. Hindi ko akalain. Ito ang unang pagkakataon na talo ako ng ganito kalala. Kaya ikaw ay dapat sumunod sa iyong kasunduan. Buwagin ang Dragon King Hall. Ibigay mo sa akin ang aking anak na si Shen Xiaoyang. Lahat ng nawala sa iyo sa kanya, kahit na ang mga bahagi ng Shen Group o ang kanyang nararapat na dignidad, ibabalik mo ng buo, walang kulang. Pagkakahiwalay ng templo ng Dragon King. Mula ngayon, hanapin niyo na ang sariling paraan. Huwag na kayong gagawa ng masama at nakakasira sa langit. Huwag mong is-dissolve ang templo ng Dragon King, Panginoon. Handa akong tanggapin ang resulta ng sugal. Dahil natalo ako. Tiwala ako sa aking salita. Mahal na Panginoon ng Dragon King Hall. Hindi ba't ang sinasabi mo ay hindi totoo? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng lahat? Shen Wanshan, talaga bang ayaw mong malaman ang tungkol sa iyong panganay? Isa pang laban. Kung mananalo ako, mababawi ko ang lahat. Kapag natalo, sasabihin ko sa iyo ang kanyang kinaroroonan. Lahat ng disipulo ng Dragon King Hall, makinig. Magtipon-tipon sa Jiangsheng sa lumang bahay. Targetin ang anak ng mayaman na si Shen Xiaoyang. Kung may resistance, walang awa, patayin. Shen Wanshan, ikaw na matandang fox. Ikaw ang nagpilit sa iyong sarili sa sulok. Hindi kita palalampasin. Mukhang nagmamadali si Ginoong Wang. Ang merkado ay parang larong chess. Ang nagmamadali sa pagkain ng piraso. Madalas na naunang mawala ng hari. Narinig ko na para sa iyong bunso,
Talagang nag-isip ka ng marami. Hari ng mga dragon. Tinawag ko na ang mga disipulo ng hari ng mga dragon. Pinalibutan na si Lao Puxiao, asawa at anak ni Shen Wanshan. Walang makakalipad. Ang larong ito ni Shen Wanshan. Sigurado kang talo ka na. Hindi mo ito inasahan, Yan. Shen, nandito na ako muli. At sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Dala ko ang maraming disipulo ng Dragon King Hall. Lahat sila ay magagaling. Sabihin mo sa inyong bahay, yung mahalagang ginang. Sobrang namimiss ko siya. Gustong-gusto ko na. Araw-araw, siya mismo ang naghahanda ng gamot para sa pagbubuntis. Tinitiyak na siya at ang kanyang tiyan, na may bata ay umiinom ng komportable at makaalis ng maaga. Asawa, ano ang gagawin natin? Nanay, huli na. Magsimula na kayong magtago sa kwarto. Hayaan mo akong pumunta. Huwag kang magpanik. Hindi mo kailangang ipagsapalaran ang buhay mo. May ibang tao na tutulong sa atin. Mama, sa ganitong sitwasyon, sino pa ang tutulong sa atin? Mayroon pang si Boss Zhang. Si Boss Zhang na nagbubukas ng supermarket. Isa lang siyang nagbubukas ng maliit na supermarket. Bakit siya makikipaglaban sa Dragon King Hall? Yung mga takas na kriminal na iyon. Nanay, anong oras na ba ito? Huwag ka nang magbiro. Nanay, mukhang may laban sa labas. Dahil lang kay Uncle Lee na iyon. Mga kapitbahay. Talaga bang kaya nila? Yung kabilang panig ay mga profesional na tagapagsagawa. Hindi sila mga ordinaryong tao. Naniniwala ako sa kanila. Umupo ka muna. Umupo ka muna. Nagawa na ng may-ari. Dala ni Wang Po ang ilang tao. Ngayon ay naharang sila sa kanlurang pintuan. Ate Suking, huwag mag-alala. Nakamonitor kami. Hindi sila makakapasok. Magandang balita. Nanay, sila Tio Zhang. Paano sila makakatulong sa atin? Sa totoo lang, hindi talaga si Tio Zhang ang may-ari ng supermarket. Si Tita Lee ay hindi rin nagmamay-ari ng restaurant. Si Tita Liu ay hindi rin isang janitor. Natakot ang tatay mo noon sa paghihiganti. Kaya't inanyayahan niya sila. Lahat sila ay mga retiradong espesyal na sundalo. Mahal naman dirigma. Pabayaan silang magpanggap na mga residente ng komunidad. Naghintay siya sa iyo ng 20 taon. Kaya, akala ko yung mga pagkakataong iyon ay sinadyang ayusin ng tatay. Ate Suking, tumakas si Wang Pozi. Pumunta siya sa bahay niyo. Hindi maganda. Tumakbo ka. Shen Wanshan. Ang asawa at anak mo ay mapapahamak na. May oras ka pang maglaro ng chess. Ginoong Wang, talagang nag-aalala ka sa pamilya ko. Mas mabuti pang tingnan mo ang sarili mo. Mabubuhay ba ako hanggang sa matapos ito? Long Wang, tapos na. Yung mga tao sa komunidad, matitibay yan. Yung mga kapatid natin, hindi na makabangon. Ano to? Matagal ko nang sinabi. Kung gusto mong galawin ang pamilya ni Shen Wanshan, kailangan mong isipin ito ng mabuti. Sapat ba ang tibay ng sariling buto? Hindi niya ako pinapayagang umalis kasama ang tao. Gagamitin natin ang apoy bilang atake. Sinunog namin ang kanyang bahay. Titingnan ko kung lalabas siya. Shen Wanshan.
Ngayon, tingnan natin kung paano ka maliligtas. Shen Wanshan. Hindi pa tapos ang laro. Gusto mo nang umalis? Wang Dingkun. Gagawin mo bang saktan ang pamilya ko? Kasama sa libingan. Kasama sa libingan. Tapusin muna natin ang larong ito. Ate Suking, hindi na namin kaya. Dala ni Wang Pozi ang tangke ng gasolina. Sabi niya, mag-aapoy siya. Sinusunog tayo ng asawa. Ano ang gagawin natin? Nanay, huli na. Tatakas tayo sa fire exit. Hindi tayo makakatakas. Siguradong pinuno ni Wang Pozi ang daanan. Ngayon tayo ay nakaligtas sa panganib. Ayan, Gil. Boss, kinuha nila ang lahat ng gasolina namin. At lahat ng panggatong sa komunidad. Nakaimbak lahat sa harap ng bahay mo. Boss Zhang. I activate ang fire protection system. Mama, kaya ba ito? Nagdagdag, nasusunog na. Sinindihan na ni Wang Pozi. Asawa, natatakot ka ba? Hindi ako natatakot kahit kaunti dahil andyan ka. Ininstall ito ng tatay mo noong nakaraang taon. Smart Fire Prevention System. Kapag may nakitang apoy, ang mga sprinkler ay agad na magsisimula. Maaari rin itong hadlangan ang oxygen. Ate Suking, naapula na ang apoy. Nakahawak na tayo sa mga tao ni Wang Pozi. At Suking, nahuli na ang lahat ng tao ni Wang Pozi. Walang makakatakas. Maganda. Salamat sa inyo. Doble ang bonus ngayong taon. Salamat, boss. Asawa. Ako, masakit ang tiyan ko. Asawa, anong nangyayari? Parang manganganak na ako. Nabiyak ang amniotic fluid. Anak, bilisan mo na. Kumuha ka ng tuwalya at mainit na tubig. CJ. Bituin ng gabi. Huwag kang matakot, nag-aral si mama ng first aid. Mabuti lang kayong dalawa ng bata. Halika, ilagay mo ang binti mo dito. Mama, natatakot ako. Shen Wanshan. Ang asawa mo at anak mo pwedeng masunog o mahuli ng mga tao ko. Sino pa ang maaari mong asahan? Sino pa ang mapagkakatiwalaan mo? Tuloy. Wanshan, ayos lang kami. Wangxing nagka-baby ng mataba. 6 na libra at 8 ons. Hindi ito possible. Wang Dingkun. Natalo ka, Panginoon ng Dragon Hall. Ngayon, oras na para matalo sa laro. Akala mo, natrap mo ako, Shen Wanshan. Mananalo ka. Ang pamilya ko, Shen Wanshan. Hindi mo kayang hawakan yan. Natalo ka. Sabihin mo, nasaan ang panganay kong anak? Walang pagkakataon na malalaman mo. Ang kinaroroonan ng anak mo. Ako lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Wang Dingkun, ikaw. Sa wakas, natalo si Wang Dingkun. Kinuha ni Shen Xiaoyang ang pamamahala sa Shen Group. Kasama si Xia Wanxing sa pangangasiwa. Samantalang sina Suking at Shen Wanshan ay umatras sa likod ng mga eksena. At inalagaan ang kanilang apo.